Hindi lang Senado ang may milyong-milyong pisong pondong hindi na-liquidate base sa ulat ng Commission on Audit noong 2011. Meron din hindi na-liquidate ang Kamara at Korte Suprema. Balitang hatid ni Joseph Morong. Handa raw ang Senado na ipabuklat sa Commission on Audit ang kanilang mga record para malaman na pinagkagastusan ng mga senador. Sumulat na kasi ang Commission on Audit sa Senado para humingi ng iba pang dokumentong susuporta sa mga ginastos ng mga senador galing sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE nila. Dati kasi certification lamang tama na para masabing na-liquidate na ng Senado ang pondo. Apektado rito yung Senado at saka yung mga individual senators. So marapat lamang na isang guni ko sa kanila o ipagbigay sa alam sa kanila na merong ganitong sulat at kailangan mag-comply kami. Pinare-ready ko na doon sa accounting yung lahat ng dokumento. Kung ano yung kaya nilang i-produce, as far back. Initially, parang naka-ready sila na ilabas yung 2010, 2011, 2012. Pero kung sisilipin ang audit reports ng COA, makikita noong 2011, may lampas 3 milyong pisong unliquidated cash advances ang Senado. Halos kalahati nito, MOOE ng mga senador, 1.6 milyong piso. Pero sabi ng Senado na liquidate na nila ang iba rito. Hindi rin daw nagkaltas at nag-remit ng income tax ng Senado sa mga benepisyo ng mga empleyado nito tulad ng mga anniversary bonus, rice allowance, longevity pay at iba pa. Nung isang linggo, aminado ang COA na pag binigyan na sila ng certification ng Senado para sa mga gastos sa MOOE ay liquidation na daw yun. Until such time as now that from their own members, sinasabi nila na hindi naman pala pumupunta sa mga items of authorized expenditures yun, nakumbinsi na ako na dapat talaga huwag na tayong mag-certification lamang. Pero hindi lamang ang Senado ang tila may problema sa liquidation. Sa audit report ng Kamara, may lampas 10 milyong pisong unliquidated cash advances noong 2011. 2 milyon dito ginastos ng mga congressmen. Sabi ng Kamara, na-liquidate na raw nila ang aabot sa kalahating milyon dito. Mayroon din daw voucher ang ibang gastos na ito. Sa Korte Suprema, lampas 3 milyong piso rin ang hindi pa naliliquidate bayad dito sa mga empleyado at opisyal ng Korte. Mayroon ding 32 milyong piso ang hindi pa naliliquidate ng mga Korte sa ilalim ng Supreme Court. Sabi ng Korte Suprema, sinisiguro naman nila na may kontrol sila sa mga transaksyon para maiwasan ang hindi otorisadong paggamit ng pondo. Hinanap namin sa COA ang audit report nila sa ehekutibo pero hindi pa raw nila ito na ilalabas dahil nire-review pa ito. Sa pagsilip naman ng COA sa iba pang ahensya ng gobyerno, pati na sa mga lokal na pamahalaan, may tinatayang 87 bilyong pisong mga gastos ang questionable tulad ng unliquidated cash advances o mga gastos na walang kontrata. Sabi ng COA, korte ang magsasabi kung napunta sa katiwalian ang nasabing mga pera. Ang ibig sabihin, dahil sa hindi pagsunod sa mga alituntunin at batas ng gobyerno tungkol sa paggastos sa perang yon, may kawalan ang gobyerno o may posibleng kawalan ang gobyerno. Can we say it's lost to corruption? I don't think that we ever use the term corruption because that is a conclusion, but which we are not in a position to make. Joseph Morong, GMA News.